Tahimik ang baryo ng San Isidro sa ilalim ng burol. Isang lugar na tila palaging nilulunod ng hamog kahit tirik ang araw. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, dikit-dikit na parang natatakot mapag-isa. Sa dulo ng makitid na daan, lampas sa pilapil at puno ng balete, naroon ang isang bahay na hindi nilalapitan ng kahit sino. Ang bahay ng mag-asawang Iria at Datu. Walang nakakaalam kung kailan sila dumating. Isang umaga na lamang, naroon na ang bahay. Itim ang kahoy, mababa ang bubong, at ang paligid ay laging malamig. Hindi sila palaimik sa masamang paraan. Hindi sila palaaway, hindi rin sila palautang. Hindi sila humihingi, hindi rin nagbibigay. Nabubuhay sila sa kung anong tanim at huli sa gubat. Tuwing umaga, nakikita si Iria na nagwawalis ng bakuran. Mahaba ang buhok, puti ang damit, at laging nakayuko. Si Dato naman ay bihirang lumabas sa umaga. Sa dapit hapon lamang siya nakikitang nag-aayos ng bitag o naglalakad papuntang gubat. May mga bulong na nagsimulang umusbong. Mahina sa una, parang kaluskos sa damo. Sabi ng matatanda, hindi normal ang mga iyon. Sabi ng mga bata, may nakikita raw silang aninong gumagapang sa bubong kapag gabi. At sabi ng isang mangangaso, minsan daw ay may nakita siyang malaking ibon na may matang parang tao, lumilipad mula sa direksyon ng bahay ng mag-asawa. Sa kabila nito, patuloy ang takot na parang sakit na kumakalat. Lalong lumala nang magsimulang magkasakit ang mga bata. Nilalagnat tuwing gabi, nanginginig at nagsasalita ng kung ano-anong hindi maintindihan. May nagsabing sumpa raw iyon. May nagsabing may kinukuhang lakas ang mag-asawa. Isang gabi, namatay ang sanggol ni Aling Pina. Wala ni isang sugat, ngunit tuyong-tuyo ang katawan. Parang inubusan ng laman. Doon nagsimula ang apoy. Nagtipon ang mga lalaki ng baryo. May dalang itak, sulo at dasal na hindi nila lubos maintindihan. Sa gitna nila ang Kapitan Mardo. Nanginginig ang kamay ngunit matigas ang tinig. Para sa kaligtasan ng lahat, sabi niya, walang tumutol. Ang takot ay mas malakas kaysa awa. Tahimik ang paligid habang nilalapitan nila ang bahay. Walang aso, walang kuliglig, kahit ang hangin ay tila huminto. Si Iria ay nasa labas, nakaluhod, tila may ibinubulong sa lupa. Nang makita niya ang mga sulo, tumingala siya. At sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao ang kanyang mga mata. Itim na itim, walang puti, hindi siya tumakbo. Si Dato ay lumabas mula sa anino, matangkad, payat at tila mas mahaba ang mga braso kaysa nararapat. Tumayo siya sa harap ng bahay, hindi umaatake, hindi nagmamakaawa. Isang sulo ang inihagis, sumunod ang isa pa. Sa loob ng ilang sandali, nilamon ng apoy ang bahay. Ang kahoy ay umiyak, pumutok at bumigay. Ang sigaw ni Iria ay hindi sigaw ng sakit, kundi ng matinding dalamhati. Parang mismong lupa ang humahagulgol. Ang apoy ay umakyat sa langit, ngunit ang usok ay bumaba, bumalot sa baryo. Akala ng mga tao, tapos na. Nagkamali sila. Kinagabihan, nagsimulang mawala ang mga tao. Una si Mang Lito, natagpuan na sa bukid. Nakabaligtad ang ulo. Ang tiyan ay parang binuksan mula sa loob. Walang bakas ng hayop. Sumunod ang 2 binatilyong nagbabantay sa gilid ng baryo. Nakita silang magkatabi, walang mata, tila tinuka mula sa loob. Ang hangin ay naging mabaho, amoy dugo at nasusunog na buhok. Tuwing hating gabi, may naririnig na kalusko sa bubong, parang may gumagapang na mabigat. May mga aninong dumaraan sa pagitan ng mga bahay, mahahaba ang payat at mali ang galaw ng mga kasukasuan. Ang mga pinto ay biglang bumubukas kahit may kandado. Ang mga buntis ay biglang nalalaglagan. Isang matandang albularyo ang tinawag. Pagdating niya, tumanggi siyang tumuloy sa baryo. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi sila ang nauna, sabi niya. Kayo.
Sa ikatlong gabi, nakita si Iria. Hindi na siya tao. Ang kanyang katawan ay manipis na parang usok. Ang buhok ay parang mga ahas na gumagalaw sa hangin. Ang kanyang bibig ay umabot hanggang tainga. Puno ng ngiping parang salamin. Lumilipad siya ng mababa. Hinahanap ang mga pamilyar na mukha. Si Dato naman ay naglakad sa lupa. Ang paa ay parang kuko. Ang likod ay baluktot. At ang anino ay may sariling galaw. Hindi siya pumapatay ng mabilis. Hinahala, niayaan niyang magmakaawa ang mga tao. Hindi dahil sa sadya, kundi dahil hindi na niya alam kung paano maging maawain. Ang baryo ay naging katayan. Ang mga dasal ay walang saysay. Ang mga krus ay nabali. Ang mga sulo ay namatay sa hangin. Ang mga nagtatago sa ilalim ng kama ay hinihila palabas ng mga aninong walang mukha. Sa huling gabi, iilan na lamang ang natira, mga bata at ang kapitan. Nagkubli sila sa simbahan, ang tanging gusaling bato. Ngunit ang bato ay walang laban sa galit na ipinanganak mula sa kawalan ng katarungan. Bumukas ang pinto ng kusa. Sa gitna ng simbahan, nagtagpo ang mag-asawa. Sa unang pagkakataon mula nang sunugin ang kanilang bahay, huminto sila. Tumingin sila sa paligid, mga pader na may ukit ng mga banal, mga bangkong basag at sahig na nababad sa dugo. Saglit na bumalik ang alaala ng pagiging tao. Ngunit huli na. Nang sumikat ang araw, wala ng baryo ang San Isidro. Ang mga bahay ay giba, ang simbahan ay guho, at ang lupa ay itim na parang sinunog mula sa ilalim. Walang bangkay, parang nilamon ng lupa ang lahat. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga naglalakbay na kapag dumaan ka sa ilalim ng burol sa dapit hapon, may makita kang dalawang anino, magkatabi, tahimik, nakatingin sa wala. Hindi sila nananakit. Ngunit hindi na rin sila nagpapatawad. Isang malaking shoutout sa ating mga tagapakinig. Ma'am Cindy Gaitan, James Jomel Barakiel, at sa napaka-espesyal na si Miss Nika Bermudez. Maraming salamat po.